Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Talakayin po natin dahil ang patungkol po sa implementasyon, napipintong pag-implementa ng anti-terrorism law. Ang mangunguna po mag-implementa nito, obviously, yung mga law enforcers at back up po dyan ng military contingents. So, tinalakay ko po itong paksang ito dahil ako'y napansin ko ang isang magandang hakbang na ginawa po ng Western Mindanao Command. Kung alam po nyo, yung Western Mindanao Command yan ang kataas-taasan na military unit sa Mindanao na nakikipag-ugnay o kaya nakatoka sa mga problema ng terrorism na may kinalaman sa mga Muslim. Ito naman pong kabila nito, yung Eastern Mindanao Command. Ang focus po nila nakatoka po to sa communism. So, dito po sa Western Mindanao Command, ang kanilang kasalukuyang commander ay si Lieutenant General Cirilito Subihana. Kakilala po natin ito dahil nagkaroon tayo ng brief na ugnayan, maikling ugnayan nung siya ay naging 6th Infantry Division Commander at dyan po sa 6th ID ay medyo tumagal tayo siya dyan bilang presidente ng Press Corps, kung tawagin Kampilan Press Corps o kaya 6th ID Press Corps. Inisyatiba po ito ng liderato ni General Subihana na nagkaroon siya ng forum sa Zamboanga Peninsula. Alam po niyo dyan, nandyan yung mga pinagsususpitsang mga elemento ng terorista gaya ng Abu Sayyaf. Dito po sa mainland Mindanao, ang mga pinagsususpitsahan po ng mga terorista ay yung Dawla Islamiyah na bantayog sa pangalang Mautic Group noon at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Tatlo pong faction dyan. Isa doon ay pinaniniwalaang masugid ang pagsusulong ng extremism na konting pihit lang ay mapupunta na sa terorismo. So ito si General Subihana nung ginawa yung open forum para makaugnay ang mga civilian, particular sa mga religious group, ipinaliwanag sa kanila kung anong miti nitong batas na to at ano ang mga safety gadgets, kasi ayon sa mga nanukala nitong batas na to, may mga safety gadgets built-in na mga garantiya na hindi maaabusar ang pagpapalaganap nito, pagpapatupad nito sa field. Nandiyan lang parati, of course, kasi yung mga pangamba ng iba na humantong sa pagsasampa ng protesta. Kung di ako nagkakamali, 6 o 9 ba yun, na petition sa Supreme Court upang ipawalang bisa ang kaya magkaroon ng pagkakabinbin, restraining order sa implementasyon ng batas na ito, anti-terrorism law. In the meantime, nag-anunsyo ang DILG na inaantay na lang nila yung IRR, implementing rules and regulations ng batas na ito bago ipatupad ng full blast. So 15 days na po ang pagkaraan ng 15 days na pag-publish nitong batas sa official gazette ay magiging epektibo na ang batas na to. Subalit kulang na lang yung IRR. So habang hindi pa po ito ini-implementa, mapapansin lang po ito ng madla dahil maidadagdag po sa mga checkpoint
yung operasyon na anti-terrorism, at saka yung focus, surgical operations, pupunta po sa mga bayan-bayan, yung mga sundalo, mga pulis, na maghahabol po ng mga pinagsususpetsahan na terorista. Para mawala po ang sapantaha o kaya pangamba ng religious groups, kasi ang pinagsususpetsahan po rito ay yung mga ma-limit na involved sa religious operations, activities. Kasi ang extremism ay pinanganak po yan sa extreme ideology, religious ideology ng mga kabataan na ayon sa kanila kulang pa yung kasalukuyang moderate Islam ay hindi yun ang dapat ipalaganap sa kasalukuyan. So kaya tinawag na extremism dahil labis. Ayon sa mga Islamic scholars, misguided po, misinterpretation or misrepresentation of the tenets of Islam through the Hadith and the Quran ang ginagawang pagsusulong nila ng Islamic Caliphate. Gusto nilang mangyari sa mga bayan na kanilang sinasakupan ang Islam Caliphate state o kaya Islamic State. So, para mawala yung pangamba ng mga religious leaders sa Zamboanga Peninsula, doon sa public forum na yun, ginanap po noong July 22, inorganisa rin nila yung Religious Military Advisory Council or Board. Napakaganda po nito dahil bago kung may mga reklamo po na misimplementasyon o kaya mga abuses sa implementation ng batas na ito, ay pwede ron idulog sa board na ito at mapapabilis yung pagre-resolba sa mga reklamo. Hindi gaya ng kawalan ng representasyon ang religious group na kung damputin ng tao at ikulong kahit na walang kaso sa loob ng 30 dias o 30 araw ay hindi masasakop ng illegal detention. So mahirap po yun. I salute General Subiana. Alam po nyo, si General Subiana exposed sa mga Muslim communities, and makita nyo pati sa COVID campaign ay siya mismo nagboluntaryo. Nakakabinipisyo po ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kahit na ang NCMF, National Commission on Muslim Filipinos, kung mayroon silang transport, ferry na mga stranded individuals, pwede po mag-request ng naval boats sa West Mincom. At napakabilis pong tumugon itong West Mincom sa pamamagitan ng liderato ni General Subiana. Kaya biglang pumatak sa aking isip na siguro si Subiana isa siya sa 10 na pinagpipilian na maging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Maganda po kung siya maging Chief of Staff dahil siya ay bihasa na exposed sa mga Muslim communities at madali lang niya maunawaan kung mayroong mga protesta na ipapaabot sa kanya, kung mayroon man abuses sa pagpapalaganap nito, kung hindi po ma-TRO ng Supreme Court. Now, dahil naumpisahan na po ito sa Zamboanga Peninsula, marapat lang na ang West Mincom ay gawin din po yung Religious Military Advisory Board dito sa mainland Mindanao at saka dun sa island provinces, dun sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi na sakop ng Bangsamoro Region, dito sa Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato City, Lamitan, Marawi City, at isama na rin po ang Lanao del Norte kasi that is also a Muslim dominated area
ang Sultan Kudarat, ang liderato po dyan, although it's not Muslim dominated, pero ang kanilang mga elected officials yan karamihan ay, yung mga matataas na official ay mga Muslim, ang mga mangudadato. So, kung magkaroon po ng advisory board dito sa mainland Mindanao, medyo maibsan po yung ating takot, pangamba, apprehension na baka tayo maabuso, dahil po ang paghuhuli ng mga tao, mga sospetsado, ay warrantless. Pagpapasukin yung bahay mo, wala rin search warrant, pinapayagan po sa batas na to. So kung mayroon pong madihado na individual o kaya grupo sa pagpapatupad ng batas na to, may dudulog po nila mabilisan sa mga board na yan. Alam po nyo, nung tayo presidente pa ng Kampilan Press Corps, sa bagay, officially I am still the president ng Kampilan Press Corps kasi hindi pa po nagkakaroon ng eleksyon. I voluntarily resigned with a condition that my successor will be elected. So inirekomenda po natin yung isa sa ating mga Vice President, si Jan Unson ng Philippine Star. Kaya siya po ngayon ng interim or OIC na President ng Kampilan Press Corps. So doon po sa nung tayo nasa Press Corps na yun, automatic pong membro tayo ng Multi-Sector Advisory Board, MSAB, ng operation po ng 6ID. Pero ang focus po nitong MSAB na ito, yung pagpapaganda, pagpapaayos po ng operasyon ng Armed Forces of the Philippines, particular po ang Philippine Army. Kasi kaya sinususugan po nila yung roadmap ng Philippine Army. May mga panaginip sila, may balak sila na makita ng Philippine Army ay isang the best o kaya makapantay po sa mga magagaling na sandatahang lakas dito sa Southeast Asia, kundi po sa buong mundo. So, paano po pagbubutihin ang operasyon ng isang militar? Yung ayusin po yung walang magrereklamo ng mga abuses, yung tutulong yung mga sibilyan kung paano po maituwid, kung mayroon mga dapat ituwid sa operation ng Army. At doon po sa mga iba't ibang committee sa multi-sector advisory board na yun, tayo po ang chairman ng assessment committee. Napaka-influential po ang committee na yon dahil kung may magrereklamo, for instance, na abuso na opisyal o kaya enlisted ng sundalo nasasakop po ng 6ID, tayo po ang maghuhusga. Ano po, i-recommenda po natin kung sila ay magkakaroon ng disciplinary action or suspension or even dismissal sa serbisyo. So, ganun po. Kung mangyari po magkaroon ng Religious Military Advisory Board dito sa implementasyon ng anti-terrorism law, napakainam po. At least mayroon tayong pag-asa na matatakbuhan in kaso po may mga reklamo. Mayroon tayong mga Council of Ulama, Council of Imams, mga mufti, bawat probinsya, bawat siyudad po ng mga dominado ng Muslim. So, marapat lang siguro na gawin din yung ginawa ng Westmincom sa Zamboanga Peninsula, yung open forum, public forum, tapos pagkatapos noon ay i-organisa yung council. Doon po sa nangyari July 22 na elected po, napili bilang chairman ng Religious Military Advisory Board itong si Ustad Kasim, isa pong tausog. So tiyak po na pangangalagaan niya ang karapatan, kalagayan ng mga kapwa ni Muslim pag full blown na po ang operation ng anti-terror law dito sa mainland Mindanao at saka doon po sa Basolta. Kasi hindi ko po alam kung yung
doon sa Zamboanga Peninsula ay sakop ba nila ang Basolta, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi na under po sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero kung under man doon, kasama na roon, ay si Kasim po ang magiging nakatoka po sa island region. Pero kung hindi man po, ating iminumungkahi at sana si General Subiana gawin din po doon sa Basolta yung forum at mag-organisa. Mas makainam po kung bawat probinsya, Basilan, Zulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao Sur, Lanao Sur kasamang Marawi, Maguindanao, pwede na rin isama siguro ang Cotabato City, of course Lamitan ng Basilan. So para isa na lang po, isang advisory board ang mga manunungkulan doon. So one of these days we will reach out to General Subiana para po imungkahin natin ito. Mayroon po tayong direct contact sa kanya, yung kanyang mga spokesman, si Major Encinas, ang kanyang mga lieutenant, sa aming key officials. Nandiyan po si Colonel Jerry Bisana. Kumusta po kayo dyan? Colonel Idol. Pag nangyari po yon, madaling may patupad yung anti-terrorism law. Kung makita po ng mga kamusliman, kasi whether you like it or not, gaya ng naunang sinabi natin sa vlog, ang teleskopyo po ng batas na ito ay nakatutok po sa mga Muslim. Dahil diyan ang pinagbase, pattern from the point of view of the American government, United Kingdom, Australian, na wala ng terorista sa buong mundo kundi Muslim. Pero in some instances, ang ating presidente, sinabi niya itong bansang Amerika ang nag-i-export ng terorismo. Siguro may mga basehan ng ating Pangulo dahil nga sa kaso ni Bin Laden, pinalaki siya ng Amerika, kinupkop siya para labanan ng Ruso, mga pwersa ng Ruso sa Afghanistan. Nung nagkaroon ng napalayas po yung mga Ruso, Russians sa Afghanistan, nagbuo na po ng sarili niyang grupo ito si Bin Laden at lumaban sa Amerika. Siguro ayaw niya pa ilong-ilong sa Amerika, kaya binansagan siyang terorista. So ganun po, kapag mayroong isang organisasyon, isang entity na madudulugan ng problema sa pagpapatupad po ng batas gaya ng anti-terrorism law, ay napakabilis po, mainam po ang kalagayan ng lipunan, kaya ang kamusliman in general. So we hope one of these days, soonest, magkaroon din po ng representasyon ng ating Bangsamoro Autonomous Government na ma-remind nila ang West Minkom na magawa na rin dito sa Barm area ang board, advisory board. At maalagugunita po natin, wala pa pong katiyakan kung tinugon na po ng presidente yung kahilingan po ni Barm Chief Minister Murad Ibrahim na magkaroon ng representante ang Barm o kaya Muslim community sa National Coordinating Council po ng pagpapatupad ng batas na to. So far, wala po tayong alam kung ito ay natugunan na ng presidente at nakapili ng representante ang Muslim community sa National Council. But in the meantime, napakabisa po siguro itong ginagawa ni General Subiana ay habang kahit po matuloy pa yung may representative sa national ng Muslim, marapat lang po dito sa field magkaroon tayo ng advisory board para mainam, para mawala po yung takot naming mga Muslim na magkaroon ng diskriminasyon sa pagpapatupad ng anti-terrorism law. Hanggang dyan na lang po. If you like it, please subscribe and suggest. May comment po sa portions ng ating vlog. I-suggest po nyo, gustuhan ba ninyo o kaya may mga kulang
i-improve po natin because, communicating is the best way of enjoying your rights, protecting the rights of others, and reminding the authorities, the government, to do what is due to the people. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.